Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome po ulit dito sa ating Palaboy Trader na crypto channel. At yung pag-uusapan natin sa ngayon is yung medyo maraming naiayos sa kanya. Ito pong si DeFi Pet naman natin. So kung nakita nyo na yung channel ko guys, ito yung pinakaunang vlog na ginawa ko siya. So makita mo dito sa NFT Games yung how to buy na DeFi Pet. So siya yung unang game na nasalihan ko naman na nakita na pinag-uusapan dito sa YouTube last time kasi naghahanap ako ng mga pwede nating puntahan na games. So ito nga po yung napuntahan natin. So nung unang bumili ako sa kanya, yung price pa nito is nasa $7. Pero lately, nung tinignan ko yung price niya, hindi na ako masyadong naglalaro sa kanya kasi alam ko hindi ka pa kasi pwedeng kumita dito sa game natin na to. So play to earn yung tawag sa kanya. Pero since nasa beta stage and then maraming problema lahat ng nila-launch nila na project, so bumabagsak po ng bumabagsak yung price. So yung price natin sa ngayon is more than $2 na. So medyo lugi na yung nilagay ko sa kanya. Kaya nga, nagwa-warning ako sa inyo guys, bago nyo pasukin to mga play to earn games, is mag due diligence tayo, aralin natin. Nung pinuntahan ko siya, akala ko pwede na siyang mag play to earn, pero hindi pa rin pala. So yun yung mistake ko. Pero ang ginawa ko naman sa kanya, since nakabili na ako ng pets nung ma-realize ko na hindi pa pala pwedeng kumita sa kanya, hininto ko muna yung pagbili ng tokens. Actually, marami pa akong tokens last time nung nasa $7. Binenta ko siya. Swinap ko na lang kay PBU last time kasi mas okay nga si PBU. Mas mataas yung ROI niya. At saka yun nga, play to earn na siya. Okay. So dito sa vlog natin, so aside from sharing yung experiences ko sa kanya, titignan natin bakit medyo ayaw na ayaw pa ng mga kasama natin dito sa kanya. Lalong-lalo na especially doon sa mga events na ginagawa po niya. So ngayon, ongoing na po yung staking natin. Pag-uusapan natin yan. Ano ba yung nangyari doon sa last na staking natin? Ongoing pa rin naman. So nilaunch naman niya guys. Kaso nga lang kasi malit daw yung return. And then pag-usapan din natin dito sa video natin, yung token price kasi natin nag-drop up to $2. Nagre-recover na siya ngayon pero mababa pa rin siya as compared nung nabili ko. So medyo lugi nga tayo sa kanya. And then nung binuksan ko siya, nagulat ako kasi hindi ko na ma-access yung pets ko. So medyo nagulat din ako. Yun pala, naghahanghang na yung kanilang server. Most likely kasi nga ginagamit nila siguro yung resources ng server nila para sa staking. So anyway, share ko lang yung yung na-experience ko sa kanya. At tingnan natin kung medyo okay pa ba itong si DeFi Pet kasi pakiramdam ko sa kanya, parang pang long term yung style natin ngayon sa kanya. Hayaan muna natin kasi nga hindi ka pa rin naman pwedeng kumita ng ganung kaganda dito sa game natin. Okay? Ayan, so welcome back guys dito po sa ating Palaboy Trader na crypto channel kung saan nag-aaral po tayo about dito sa ating mga pets or dito sa mga NFT games natin. So as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na crypto channel. At yung unang pinaka-purpose ko nga dito sa channel is more on cryptocurrency trading. Pero since ang demand ng mga Pinoy ngayon is dito sa mga NFT games, kaya doon tayo pumunta which is yun nga, nakatutok ako dito kay PBU. Pero sabi nga sa inyo guys, yung unang-unang vlog na ginawa ko sa mga NFTs is dati kasi pinag-uusapan itong si My DeFi Pet. So sabi nga, next Axie Infinity. Pero mukhang hindi ganun yung mangyari sa kanya in the short term lang naman. Kasi maraming pong problema yung mga nangyari. So yun nga po yung i-discuss natin dito sa ating video naman. Okay, so tignan natin yung farm ko sa kanya ngayon. So may farm din kasi tayo dito, di ba? Kung saan tayo nagkakaroon ng mga pets. So buksan natin siya. Introduce ko kayo dito sa maliit kong farm. So meron akong 4 na pets sa kanya. So nandito na siya. So actually, ang ginagawa lang naman ng mga pets natin sa ngayon is nagmamine lang siya ng mga silvers at saka yung ating food. So anyway, yan lang yung ginagawa ko sa kanya pag pumapasok ako dito, and then binabasa-basa ko na lang kung ano yung mga usapan ng mga kasama natin dito sa mga events. So laruin natin ng konti para makita niyo yung mga hindi pa nakapag DeFi Pet para meron kayong experience kung ano yung meron dito sa ating game. Ayan. So lalagay lang tayo ng food. And then makita mo guys, activated na yung yung ating staking house sa kanya. So nandito na po siya. Ayan, so exit natin, medyo magulo siya. So anyway, na-experience ko lang after nung nagkaroon tayo ng staking nga is
medyo mabagal na po itong si DeFi Pet. Mas maganda pa yung experience ko sa kanya nung hindi pa nagkakaroon ng staking. So ito yung ating staking center. So yung mga madalas manood sa kanya, alam mo na siguro yung meron. Dito sa staking game natin, marami yung nagrereklamo sa kanya kasi binago yung yung rules. So dati kasi ang nakalagay sa kanya, pwede kang mag-stake ng 10 na pets. Ayan, hindi naman ako pwede dito kasi 4 lang yung pets ko. Pero marami yung nagreklamo sa kanya. Siyempre, pag mas maliit yung number of pets na i-stake mo. By the way, yung staking guys, parang binabangko mo lang naman yung pets. Although meron siyang ginawa na story na may hunting adventure yung ating mga pets, pero in reality lang naman, ilalagay mo lang naman sila sa parang bangko and then mag-earn po siya ng interest. So ngayon, marami nagulat kasi dati 10 daw yung nakalagay dito and then 3 pets na lang po yung nakalagay sa kanya. So, kung gusto mo siyang stake, kasi ito lang yung real na pwede kang kumita sa kanya, ilalagay mo yung pets mo dito sa staking center. So, pag clinic mo siya, ito yung lalabas. So, yung mga pets mo is lalabas dito and then isa-isay mo silang ipasok dito sa may hunting. So, tingnan mo, ang bagal ng napakabagal ng server natin sa ngayon. At yung mga pets, ang tagal pumasok. So anyway, kung gusto mo siya mag-hunt, kailangan i-an mo lang siya, i-approve mo siya. And then saka siya papasok dun sa yung MetaMask. Tatanungin ka naman kung gusto mo siyang ipasok. Pero ako hindi ko muna ipapasok guys kasi hindi maganda yung review. Ang sabi is napupunta lang sa gas fee. So mas mataas yung gas fee kaysa sa pwede mong kitain sa kanya staking. Yun naman yung sabi nila. Kasi minsan, kapag failed yung transaction mo sa kanya, is binabawasan ka pa rin ng BNB. So, not so good, di ba? Tapos, tingnan natin yung return na pwede niyang ibigay based sa mga inputs na mga kasama natin na nagpo-post dito sa ating Facebook. Ayan. So, pag okay ka na doon sa hunting mo, nandun siya sa loob, naka-stick na siya dito, meron kang makikita dito yung APR na tinatawag. So, dito kasi kinakalculate niya yung pwedeng kitain ng 3 pets. Halimbawa, sa 30-day na time frame, pwede kang kumita ng 1.6 D-pets. Pero, di ba, ang 1 D-pet ngayon is more than 100 pesos lang. So, siguro 1.6 is mga 150 or less than 200 pesos yung pwede mong kitain dito sa kanya. So, hindi ganun kalaki yung pwede mong kitain and then meron pa mga danger siya na pwedeng mawala yung pets mo kapag naghahang yung kanilang server pag in-stake mo siya. So, hindi ko na tinake advantage to. Pero makita mo, ang sabi kasi dito sa feedback, yung APR na nakita natin sa kanya, pag mas marami po yung sumasali is yun nga, mas bababa pa yung kanyang value. So, yung pwede mong ma-earn, estimate lang itong 30 days na nakalagay sa kanya, pero mas mababa pa dyan. So, bumababa pa siya, depende po sa dami ng players. So, nag-decide ako, hindi na ako mag-stake sa kanya. So, antayin ko na lang yung next na update, yung kanilang boss fight. So, doon kasi meron kang tokens na pwedeng kitain. Wag lang mapupunta ulit sa gas fee. Pero meron silang announcement ulit na tingin natin, magiging long term talaga yung mga gustong mag-play dito sa ating game naman. So anyway, yun yung ko sa kanya, yun yung experience ko dito sa aking mga pets naman. So 4 lang naman yung binili ko last time. And then sabi ko, yung naipon ko na token from $7 na binili ko sa kanya, binenta ko na nung nag $5 naman siya kasi malakas yung bagsak. Tapos nakita naman natin, hindi ka pa pwedeng kumita during that time. Nagbenta na tayo sa kanya. Okay? Ayan, so share ko yung baka na-encounter nyo din to guys kung medyo matagal na kayong hindi gumagamit ng ating MyDefiPet kasi nga ako nung binuksan ko biglang nawala yung mga pets ko nung makapasok ako sa kanya. So nakita ko sa Facebook, pares kami ng mga na-encounter na mga kasama natin. Nakalagay dito sa kanya, unable to retrieve data and then please refresh to try again or contact our support. So i-double check mo guys, pwede mong i-refresh yung account mo until such time na makapasok ka naman sa kanya or i-double check mo yung address ng games natin guys kasi parang binago nila, hindi mo ma-access siya ng tama. So ang ginawa ko naman nung medyo hindi ko alam yung gagawin ko sa kanya, i-click mo lang yung support dito and then binigay ko lang naman yung yung wallet address ko sa kanya. Wala naman sila makukuha sa sa wallet address. So okay lang na ibigay yon para ireklamo mo yung nangyari naman sa kanya kung hindi mo pa rin po ma-open yung yung pinaka-farm mo naman sa kanya or yung ating pet area
dito sa ating My Defense. Okay? So yun yung pinakaunang experience na nakita ko sa kanya. And then tingnan natin, basadaan natin yung mga nangyari na events na hindi natin na-discuss last time kasi nga nakapag-focus tayo dun sa isang game. So kaya hindi na ako nag-decide na na pumunta doon sa staking kasi pag titignan mo guys yung yung mga earnings sa mga kasama natin, 'di ba kanina halos parehas naman yung APR dito, more than 200%. Pero ang sabi ng kasama natin, yung 2 days na hunting niya, ang kinita niya lang is 0.13494 DPET. So, sobrang liit, di ba? So, i-multiply mo yan ng 15 days kasi 30 days tayo. 1 month kasi yung staking. After mo pala ma-stake guys, hindi mo muna makukuha yung pet mo or kung i-withdraw mo siya, baka mag-gas fee ka ulit. So, antay mo na lang yung 30 days. So, i-multiply ko lang to ng 15 days. So, halos ganun nga. More than 1 DPET lang yung pwede mong makuha sa kanya or less than 1 DPET. Kasi habang dumadami yung nag-stake po sa kanya, bababa yung yung price pool. So naglagay lang sila ng fixed amount and then kung sino yung mga mag-stake, paghahati-hatian lang po natin siya. Kaya nga, sabi ko hindi na ako maglalagay dito, baka mawala pa yung pet ko. So antayin ko na lang po na magkaroon sila ng meron pang mas maganda na event. So dito napapansin mo, mas marami dito yung medyo mainit yung ulo dito sa game natin kasi nga sobrang liit. So first time nakikita yung mga kasama natin, ang tataas na ng mga breeding nila, ang laki ng ininvest nila doon sa kanilang mga pets. Tapos, sa isang buwan is kikita ka lang ng 1 to 2 DPET sa kanya. So, medyo frustrated po yung mga kasama natin dito sa ating laro. Kaya nga, sabi nila, medyo hindi na maganda itong si My DeFi Pet. So, ito si Mr. Bugsy. Ito yung pinaka natin, di ba? Pinaka main man natin dito sa sa ating My DeFi Pet. Wala din ako makitang picture niya eh. So, kagaya ng ibang games natin guys kaya nga sabi ko sa inyo, pag naglagay kayo ng pera dito sa mga games, pag-iisipan nyo muna kasi hindi natin kilala kung sino yung mga devs natin. So, mali natin kung sino-sino sila, di ba? Pero, based sa kanyang mga posts, binabalikan ko yung mga posts dito. So, marami tayong event na ginawa sa kanya. Ito nga is yung staking. Pero, bago mangyari yung staking natin sa kanya, di ba? Ang dami niyang error na nangyayari. So, naghanghang yung ating game. Marami siyang, yung mga admin natin, marami pinapagawa, refreshing and all. So, hindi kaya ng server din nila. So, parang yung sa PBU natin, hindi rin kaya ng, ng PBU. Pero, mas maganda ng konti yung ginawa nila. Ang ginawa nila sa dami ng players, hinati-hati nila. So, hindi ko alam bakit hindi makita ng ating My DeFi Pet na option yon para gumanda yung experience sa games. Kasi ngayon pa nga lang na di ba meron mga nag-stake, wala na yung ibang pets. So dapat meron silang separate na server doon. Pero ang nangyari, hindi ako masyadong marunong sa servers pero ang nangyari nga is medyo ang bagal ng ng experience natin dito sa ating game. So anyway, yan yung nangyari dito sa ating game. So hanggang sa ngayon, ipan din ng mga kasama natin kung itutuloy pa yung staking. So yung iba pang nangyari sa kanya, since marami na naman yung nagkaroon ng gas fee issue, so binabawasan yung BNB na account natin ng amount pero minsan hindi makapasok yung pet, especially yung mga sabay-sabay naglagay. So kaya nga sabi nila kung gusto mo maglagay ka ng paisa-isa lang. So nagbigay siya ng mga ng mga food, silver tokens, parang pambayad nila doon sa mga inconvenience na nangyari. Pero alam naman natin, wala namang masyadong gamit itong mga tokens saka ito mga silver tokens saka food. So pwede yan sa pang-upgrade pero hindi ka pa rin naman kikita sa kanya. So yun yung negative sentiment na nakikita ng mga kasama naman natin sa kanya. Kaya nga marami ako nakitang vlogger na naglalagay sa kanya. Hindi maganda itong si My DeFi Pet naman natin. So anyway, meron na naman silang bagong announcement guys. So tingnan natin siya. Yung kanilang boss fight. So, akala natin, ito na yung ito na yung pinaka-time na kikita na tayo sa kanya. So, yung staking, okay, kikita ka pero 1 to 2 DPETs per month. Sobrang liit nun guys. So, 200 pesos. Samantalang yung nilagay ng mga kasama natin na investments, sobrang laki siya. So, anyway, pwedeng babaan mo yung expectations mo kasi madalas naman nilang sabihin, nasa beta stage yung game natin, hindi pa fully developed. So, ngayon, pinag-aaral pa rin nila at saka marami pa tayong mga maintenance issues sa kanya. So ngayon, meron siyang kalalabas lang to guys bago ako nag-vlog. So isasama ko na dito sa discussions yung boss fight na inaantay natin kung saan pwede sana tayong kumita sa kanya
Ang sabi niya, yung unang basa mo maganda eh. Wala munang gas fee sa laro. Kaya nga lang, kapag walang bug error, tsaka na lang lalagyan ng DPET token rewards para iwas reklamo sa community since gusto natin smooth na lahat. So, ibig sabihin, wala ka pa rin makukuha na DPETs dito sa kanilang boss fight. So, ang mangyari niyan, parang naglaro ka lang ng internet game sa kanya, iti-testing lang nila kung kaya ng server. Pero most likely, syempre, hindi maglalaro yung iba, baka maging smooth yung laro, isipin ng iba, okay na siya. Or nung dev natin, okay na siya. And then pag nagkaroon ng full version, magkakaroon siya ulit ng problema. So ang sabi naman, isa pa na update is yung marketplace natin. So pag tinignan mo yung ating DeFi Pet na farm, so dito kasi pwede mo nang ibenta yung pets mo mismo, yung dito sa ating pinaka marketplace naman sa kanya. So dito sa marketplace, iti-trade mo yung pets and make a fortune. Sabi niya, ewan ko kung merong bibili, especially dun sa mga super rare na pets na nagawa na mga kasama natin. So ang sabi niya, ang marketplace naman ay ma-move sa October para din smooth at di may stress ang community. Nakikinig ang devs kaya beta version muna ng marketplace ang ilalabas. So, maglalabas din pala siya ng marketplace ulit, pero beta din siya. So, most likely, baka wala din token dito na pwede mong kitain sa kanya, wala ding DPETs. And then, ang pagbebenta ng egg ay isasara na once open na ang marketplace. So, maganda to, kahit papano, wala nang masyadong papasok doon sa game. So, ang mangyari is, magpapalitan tayo ng mga pets dito sa kanya or kung merong bibili. Mag-announce kami ahead of time pag may pagbabago sa detalye. Have a nice day, Pet Masters. Ayan. So, yan po yung pinakabagong update na kababasa lang natin dito sa My DeFi Pets. Ayan. So, anyway, punta tayo doon sa economic side. Yung ating price action kay DeFi Pet naman. So, makita mo dito, nag-drop yung token price natin, di ba? Sabi nga sa inyo, $7 nung bumili ako sa kanya. Pero ngayon, nag-recover siya sa kanyang bottom na halos $2 na lang. So nagba-bounce na siya. Pero isipin mo guys, kung wala namang masyadong papasok dito sa game natin, yung nakikita ko na bounce ngayon, baka short term lang to. So hindi siya akyat ulit dito sa siguro mga 4 or 5 USD price per DPET token natin. Kasi nga wala pang play to earn talaga na per se pwede kang kikita ng medyo maayos-ayos sa kanya. So meron na yung staking pero ang late naman, di ba? So halos hindi mo rin random kapag nagpasok ka ng pets mo for staking. So ang bubuhay talaga sa price action later on is pag meron ka na talagang pwedeng ma-earn na DPET token sa kanya para maipalit mo naman sa ating market. So anyway, nagre-recover siya pag nakita mo ngayon. Pang trader yung galaw ngayon, hindi pang My DeFi Pet na game. Itong si My DeFi Pet natin. Kasi pwedeng laruin ng traders to eh. So pwede kang mag-trade. Bumili ka ngayon and then benta mo na lang pag medyo gumanda yung price. So ganun naman yung ginagawa ng mga traders na kagaya natin. Ayan. So actually nakita ko baka umabot siya until 2.6 bago siya maghanap ng kanyang pinaka-support levels naman. Okay? So yun po guys yung update natin dito sa ating My DeFi Pet. So hindi pa maganda yung yung experience natin sa kanya. So wala pa siyang meron na siyang play to earn yung staking, pero mas mahal yung ipapasok mo sa kanya as compared sa pwede mong makuha kasi 100 pesos yung per DPET tapos kailangan mo ng 3 DPET tokens para magkaroon ka ng pet. I-evolve mo pa siya and then ang kikitain lang niya per pet is sa isang buwan is yung 3 pets natin 1 to 2 DPETs lang. So not so okay yung return niya with regards dito sa game. Ngayon, yung mga long term ang maiiwan dito sa game natin kasi since under development pa rin yung games natin guys and then nandiyan na yung mga pets ko. So wala na akong magagawa kundi antayin na lang na ma-develop yung games natin. So ang magagawa ko na lang sa kanya, hindi na lang ako magpapasok ng tokens para hindi na dumami yung nakalagay dito sa kanya, hindi na makikita yung games natin. So lalagay ko na lang siya, souvenir muna, matutulog muna siguro si My DeFi Pet for a few months until such time na medyo ma-okay na yung games naman natin. So actually gusto ko itong game na to kasi yung graphics niya maganda siya as compared dun sa mga 2D na games na ginagawa natin, di ba? Si PBU 2D lang siya pero ito may halong 2D sa 3D yung games natin, di ba? Ayan, kaya ako nga din siya nagustuhan nung una. Since wala pa siyang economic side, so lalaroin ko na lang muna siya, mag-evolve muna tayo ng pets, pero hindi na ako magbabay pa ng mga additional na
DPET tokens naman sa kanya. Okay? So sana nakatulong po yung review. So sharing lang po to guys ng experience ko dito sa my DeFi pet natin. Kasi marami tayong na-receive ng mga feedbacks at saka yung mga pinapanood natin ng ibang vloggers, puro negative kasi yung naririnig natin sa kanila naman. Okay? So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel at kita po ulit tayo sa ating next crypto vlog.